Welcome back sa ating YouTube channel, ang channel na para sa inyo na makapag-share tayo ng ating kaalaman sa naging karanasan natin sa pagre-repair at pagdi-DIY. May paggawa sa atin, Signage. Ang kanyang brand, Omni, model, LED X-101. Mayroon siyang indicator, ayan o, charge, power, test. Yan lang naman, yung kanyang likuran, ayan o, para sa kanyang hanging. Bago natin buksan, saksak lang natin sa outlet para malaman natin kung anong problema nito para sa paggawa natin. Plug in ko lang. On lang natin. Yan, di umilaw. Tingnan natin yung kanyang indicator sa baba. Walang indicator. So ang ibig sabihin, wala siyang power. Umpisahan na natin. Bunutin ko lang. Off natin. Meron siyang nakalagay dito na open. Yan o. Magkabilaan. Yan, open din. Ibig sabihin, ito yung kanyang access sa pagbukas. Tanggalin lang natin yung kanyang sticker. Dito tayo magbubukas. Ganon din sa kabila. Yan. Pagkatapos, hilain lang natin. Try lang natin hilain kung mabuksan. Ayaw. Matigas. Ang gawin natin, gamitan natin ng opener. Ayan o. May lock siguro. Kaya hindi siya mahila. Ayan, naalis na. Yan yung kanyang board. Ayan o. So, ang gawin natin, slide lang siguro, hilain palabas. Ayaw. Slide natin yung kanyang glass. Ayan. Yan yung laman nito. Ayan o. Mayroon siyang battery. Alisin lang natin yung board para sa pag-trouble. Ayan, tanggal na pala. Ayan o. Tanggalin lang natin yung kanyang saksakan. Yan. So, dito tayo mag-trouble. Tabi lang natin. Mayroon siyang tornilyo sa gitna, tsaka dito. Remove lang natin yung tatlong screw. Mayroon siyang rechargeable na battery, lithium. May capacity na 800 mAh, 1.2 volt. Yan naman yung nakasit up na mga parts. Meron siyang LED light. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malamang yan ang nagpapailaw sa Signage. Mayroon siyang IC, transistor. Tsaka may napansin lang ako na kapasitor. Ayan o. Wala na siyang katawan. Malamang pumutok yan. Ayan o. At saka yung likuran niya naman, mayroon siyang dalawang indicator light. Green at saka pula. At saka isang touch switch. Ganyan naman yung circuit niya. Ang unang gawin natin, dito tayo magsisimula sa kanyang easy input. Ang ibig sabihin ng easy input, yung supply na galing sa saksakan natin, to 20 volts. Tingnan natin yung kanyang likuran ng terminal na yan. Sa kanyang terminal, halimbawa yan yung ating line 1, line 2. Yung ating line 1, may dinaanan siya na pisa. Tingnan natin, ayan o, resistor ang nakalagay. Check natin ang resistor kung okay pa ba yan. Yung kanyang line 2 naman, papunta sa kapasitor. Yung kapasitor natin, sira na, ayan o. Papalitan natin yan. Pero bago natin siya palitan, check lang natin yung resistor. Bago natin i-check yung resistor, focus ko lang para makuha natin yung kanyang color coding. Sa color coding kasi natin makukuha yung value ng pisa. At saka yun din ang basihan natin sa pagtitester. Focus ko lang. Yan yung color coding ng ating pisa na resistor. Kung babasahin natin base sa kanyang color coding, ang value niya nasa 68 ohms. May nakalagay siya na F1, ibig sabihin ginamit siyang fusible resistor. Check natin kung may resistance pa. Yung ating multimeter nakaset na yan sa resistance mode. Reading tayo. Yan yung result, naka mega ohms. Ibig sabihin sira na yung fusible resistor natin kasi nga wala na siya sa tamang value base sa kanyang color coding. Hanap lang ako ng pamalit na same value din. At ganoon din yung kapasitor, papalitan din natin yan. May nahanap na ako na resistor, same value. Bago natin ikabit, read lang natin. Yung ating multimeter, nakasit na yan sa resistance mode. Read natin yung pamalit natin na resistor. Yan yung reading natin, nasa 67.9, 68. Yung kapasitor naman natin, hindi na natin ma-identify kung ano ang value nito. Kasi nga wala na yung kanyang pinakakatawan. Ang basihan na lang natin, kasi nga primary supply siya, malamang ang value nito nasa 400 volts. Hanap lang tayo ng ganito kalaki din. Mayroon na akong nahanap. Primary din yan na kapasitor. 400 volts, 4.7. Tanggalin ko lang. Yan ang ipapalit natin.
Napalitan na natin kapasitor at saka fusible resistor. Yan naman yung naalis natin sa kanya. Bago natin isasaksak, check lang natin yung ating kapasitor. Baka may short. Pagka short ang reading nito, ibig sabihin may problema pa sa ibang parts. Set lang natin yung ating multimeter sa diode mode. Naka-diode mode na yan. Sukatan natin yung kapasitor na kinabit natin sa primary. Sukat tayo. Yan yung ating forward. Reverse natin yung ating panukat. Dapat wala siyang reverse para hindi siya shorted. Yan, OL. Confirm na hindi siya shorted. Pwede natin siya isasaksak. Try lang natin. Lagyan natin ng saksakan yung kanyang terminal. Saksak natin dito sa outlet. Yan, pagkatapos power on natin. Ayan, no, umilaw. Buti na lang hindi tayo pinahirapan. Yun lang ang naging sira niya. Kasi kung sakali na hindi natin nakuha sa dalawang pisa na yon, malamang maghihimay-himay tayo ng mga ibang parts niya. Pero dahil doon lang sa dalawa, nag-okay naman siya, okay na. Asimbol ko na lang, final test tayo pagkatapos. Buo na yan, kung paano natin kinalas, ganun din naman ang pagbalik. Plug in lang natin sa ating outlet, power on. Nailaw na siya, at saka yung kanyang indicator. Ayan, charging. Umilaw na rin pati yung kanyang power. Ibig sabihin lobat siya kasi nagcha-charge. So ayan, nagawa din natin ang unit na to. Yun lang ang naging problema niya, yung dalawang pisa, resistor at kapasitor. Hanggang dito lang tayo. Sana makatulong sa inyo ang ginawa nating video. God bless sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Bye bye.